Hi, magandang umaga sa inyo, sa mga manunood sa channel ko. Sa mga vloggers na kaparehas ko ang oras, pasensya na po kayo. Kasi ito lang ang time na most convenient sa akin na mag-vlog. Eh, Wala akong intensyon na makipag-computer sa inyo. Naglalakihan ang inyong mga channel. So, uh, as usual, unahin ko yung pambansang awit natin. Ayo. Technical difficulties again. I don't know why it doesn't work. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang pinirang, tuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisitin, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ang pagaw, ay hinatang tulakaw, sa pagkayang inaamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang pituloy at araw niya kailan ay di magtitindig, lumang ang araw ng warhagit pagsingkaw, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya naman ay mga aking ang mamatay ng dahil sa'yo. Oh. Hello, Connie. Good morning. Thank you sa pagdalaw sa aking channel as usual. Appreciate it. Okay. So, so pasalamatan muna natin yung mga members ko who are supporting this channel. So, this is first. Could you read the names of my members, please? Thank you to all the members of this channel. Preferred members, J. Dixon, JNL Opinions, JJ Ferns. Regular members, Judy Basco, Trixie Villa, Maribel Colmenares Zabala, Roger Evans, Lily Rogasa, Lady Net, Upach 1975, Lady Queen V, The Pet Lover, Virgilio VG Villanueva, Rias Sipagan, Cipriano Fernandez, Jose Magno, Jason. Thank you for your continued support. Special thanks to Miss Lintec and Miss Tessa Vargas,
They have been very supportive of this channel. Thank you to Team Lentec and STV family. Thank you to all my 5,264 loyal subscribers. Nabawasan tayo ng 2 subscribers. Siguro, ayaw yung mga sinasabi ko. Pero, nakapagtataka, kadidiscuss ko lang ng analysis ng ano ang mangyayari. Naglabas ng news ang Octa tungkol sa kanilang survey. Didiscussin ko yan mamaya. Pero una muna, pakinggan natin ang ating presidente sa kanyang mga ginagawa. So, hindi po ako magbibigay ng komento sa video present ko. Kasi si presidente ay magaling mag-explain. Mas magaling sa akin mag-explain si Presidente Marcos. Kaya I will leave you to form your own conclusion and opinions. So based on the video of President Bongbong Marcos. Okay. Ang first video is yung ginagawa niya tungkol sa pabahay na yung mga ibang DDS supporters are questioning yung kung mayroong ginagawa si PBBM tungkol sa pabahay. Of course, si PBBM gave or set a lofty goal of 1 million houses per year. Now, to build a house takes funding po. But then, because of the disunity currently prevailing in the Philippines concerning our political environment, nagkaroon ng slowdown in the investment coming from abroad. Ipredict ko yan noon what will happen kung magiging disunited ang Pilipino sa gobyerno ni PBBM. I predicted that. 4 ang prediction ko. Yung mahihirapan siya, he will be forced to compromise. There will be politicians that ambitious politicians that will papapil. There will be negative stories about the administration, and there will be a slowdown in investment coming from abroad. Lahat po yan ay nagkatotoo. Hindi po ako nagsisinungaling niya. Ipinundik ko yan. Kaya kung sakasakaling hindi ma-achieve yung goal na 1 million houses per year, mga kaibigan, it is because the Philippines is divided politically. Noong panahon po ni Presidente Duterte, united po ang karamihan ng Pilipino from the start to the end of his term. Kasi ang mga loyalista also supported PRRD. Ngayon, hindi yun natama ni PBBM dahil sa away ng pro-Duterte at saka anti-Duterte. So therefore, divided po ang gobyerno natin. Ipredict ko yan, mangyayari. Noong nagalit nga sa akin na maraming subscribers, nawalan ako ng maraming subscribers. Kasi sinabi ko, kung di nyo titigilan ang pag-atake kay former President PRRD, mangyayari, pag napuno na si PRRD, ay magre-rebuild at
babatikusin ang administrasyon ni PBBM. Kung mangyayari yan, divided po ang ating bansa at mahihirapan po ang ating presidente para ipatupad ang kanyang mga ipinangako. Di ba nangyari yan? Nahihirapan na si PBBM sa pamamahala ng ating gobyerno para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming nagalit sa akin, nag-alisan yung mga subscribers, pero gayon, ang katotohanan ay nahirapan na po si PBBM sa pamamahala ng gobyerno. Pinindik ko yan. Nung May pa nga ako pindikin eh. Yes, be careful. Sabi ko sa mga kaibigan kong vloggers that because of your enthusiasm, you might cause friendly fire. Balikan nyo yung unang vlog ko. Nagalit pa nga sila kay GLNL Opinions kasi sinabi niya na anti-Duterte Media Social Alliance daw sila. Pero totoo, nangyari na. Pero karapatan nilang patikusin si Presidente Duterte kasi nagalit sila kay sa mga DDS vloggers. So, ang pinutiryan nila ay si Presidente Duterte. Pero the unfortunate consequence of the constant attack of the Duterte family or the Dutertes is that there is now a divided sentiment of the Philippine people towards our government. Nagkaroon na ng faction na pro-Duterte, anti-Duterte at saka ang oposisyon. Ipindig ko yan. So, balik tayo sa ating ginagawa ng presidente. Okay, admittedly, hindi niya makakamit yung 1 million na isinet niyang goal para sa ating bansa na 1 million houses per year sa ating bansa. Because pag magbibit ka nga ng bahay, kailangan naman ng pondo. Ang laking pondo. Bawat isang bahay, mga hundreds of thousands. Kung i-equate mo yan sa 1 million, so malaking pera yan. Kailangan ng investment coming from abroad or from the kahit na local businessmen na tulungan ng ating gobyerno. Pero sino ang mag-i-invest kung divided ang ating gobyerno? Okay. So the mere fact na mayroon pa rin siyang ginagawa para sa kapakanan ng mga mamayan is a welcome sign na hindi po siya nadi-discourage na gumawa ng mabuti para sa ating bayan. Ito po yung sinasabi. Sa puntong ito, ating inaanyayahan si Secretary Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating DSUD Secretary Jerry Acuzar. Please take your seats. NHA General Manager na siyang namahala dito sa proyektong ito, GM Jobentay. Andito rin po ang ating kasama sa House of Representatives at sa matagal na. Ayoko nang sabihin lahat ng pinagsamahan natin. Makakala tayo mga edad natin. Bataan na 2nd District Representative Albert Raymond Garcia. At ang ama ng probinsya ng Bataan, the Province of Bataan Governor Jose Enrique Garcia III. Ang ating
Alcalde, Mayor Francis Anthony Garcia, at ang pinakamahalaga na bisita natin dito ngayon ang mga beneficiaries ng Low-Rise Housing NHA Balanga City Low-Rise Housing Project. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mainit sa pagtanggap. Hindi lang na sa init talaga naman, pero ngunit napakainit ng pagtanggap niya sa akin dito sa Balanga City, Bataan. Nagagalak ako na personal na masaksihan ang pamamahagi ng 216 na pabahay sa ating mga benepisyaryo. Para sa kaalaman ng lahat, ang NHA Balanga City Low-Rise Housing Project ay bahagi ng ating patuloy na pagsisikap upang bigyan ng maayos na tahanan ang bawat mamamayang Pilipino. Ang mga low-rise buildings na ito ay tinayo gamit ang mga makabagong teknolohiya. Kaya naman, ang bawat pamilyang maninirahan dito ay makakatiyak sa tibay at katatagan nito. At pinag-uusapan natin yung low-rise ay yung susunod natin na gagawin. Ito, 3 stories ito. Ang susunod gagawin 5 na. So, mid-rise daw ang tawag dyan para makarami tayo. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya ang magkaroon ng sariling tahanan. Ito marahil ang pinakamahalaga, lalo na para sa mga kababayan nating nakatira sa mga mapanganib na lugar. Bahagi ng katungkulan natin na mailikas sila muna sa delikadong lugar tulad ng mga daluyan ng ilog. Nagsikap po ang gobyerno na mabigyan sila ng maayos at ligtas na tahanan na matatawag nilang sarili. Ang mga benepisyaryo natin ngayon dito sa Balanga ay inilikas natin mula sa kahabaan ng ilog ng Talisay. Sa loob ng maraming taon, umarap kayo sa peligrong dala ng pagtira sa tabi ng ilog. Kaya narito tayo upang bigyan ng lunas ang kanilang suliranin. Kayo ngayon ay maninirahan sa sariling bahay na ligtas, de kalidad at komportable. Ngayon pa lamang po ay binabati ko na ang ating mga benepisyaryo ng congratulations sa pagsisimula ng panibagong yugto ng inyong buhay. Ito pong pabahay ay handog ng pamahalaan para sa inyong pamilya. Mahalin at ingatan natin ito mabuti upang magsilbi itong pundasyon ng inyong mga pangarap at magagandang kinabukasan. Ganda ng message ni President Bongbong Marcos. Upang sabay-sabay kayong umuunlad at gumiginhawa. Narito ang inyong pamahalaan, lalong-lalo na ang lokal na pamahalaan ng Balanga, ang panlalawigang pamahalaan ng Bataan, upang gabayan kayo sa lahat ng oras. Makakaasa rin po kayo na lahat ng sambayan ng Pilipinas sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o yung tinatawag naming 4PH program, patuloy ang pagpupursige ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos na tahanan ang ating mga kababayan. Ngunit ito talaga, alam nyo po, nung kahapon galing po ako sa Bacolod at kami naman ang may yung mga agrarian reform beneficiaries. At nabanggit ko ron, sinabi ko sa lahat ng katungkulan ko bilang Pangulo, yan na daw, sabi ko yan na yata ang isa sa paborito kong katungkulan dahil sa tagal na nag-antay ng ating mga agrarian reform beneficiaries, sa wakas ay nag-antay sila 30 taon. Sa wakas ay nabigyan na sila ng titulo. Ayan. Ngayon, idadagdag ko na rin na isa sa pinakapaborito kong katungkulan ay dumating dito sa ganitong klaseng mga proyekto upang masasabi natin na ang pamahalaan ay talagang nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan sa pamamagitan ng ganitong klaseng mga pabahay, hindi lamang dito sa Bataan, kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ni DSUD Secretary Jerry Acuzar, at ang GM ng NHA, Jobentay, tiyak naman ako na makakamit natin ang mga layunin natin.
Marami pa tayong ipapatayong bahay, kaya inaasahan ko ang inyong patuloy na suporta at pagsusumikap. Muli, binabati ko ang ating mga benepisyaryo at hangad ko ang ikauunlad ng inyong pamumuhay. Sama-sama tayong tumungo sa isang maliwanag at masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Ayan. Palakpakan kay Presidente Bongbong Marcos. Wala po, hindi po siya nagpapabaya sa mga pangako niya. Ipilit niyang pinapatupad. Kaya lang nga na nabawasan ng pondo, kaya hindi niya makukuha yung 1 milyon. I will tell you frankly na hindi po niya makukuha yung 1 milyon. However, maganda, mayroon siyang goal. Malay mo, sa mga susunod na panahon ay magkakaroon ng additional funding coming from abroad. So, yung pabahay na program niya ay makakamit niya kung may funding ang coming from abroad na investment. Makakamit lang yan kung ang Pilipino ay united. So, kung divided po ang government, ay hindi po magkakaroon ang confidence ng business people from abroad to invest in the Philippines. Who will risk their money when only 31% of the Filipino people support the PBBM and his administration. This is based on the Octa research. Kaya yung Octa research is bad for everybody. Bad for PBBM, bad for the Dutertes, and bad for the opposition. Okay. Batiin ko muna ang mga late na dumating. Una. Hello, basahin mo. Mrs. Ferdz. Naka-highlight. Okay. Ako na. Hello po, Tatay Jackferdz. Kumusta? Long time no see, no LS. Kasi wala pa, hindi pa ako nag-surrender sa wala pong matatag na internet sa Philippines nung nagbakasyon ako sa Philippines. Pero promise ko sa inyo, pagdating dito, magdadalas-dalasan ko na ang pagbablog. So, ang sumunod na dumating ay si Caitlin. Hi, Caitlin. I missed you. Take care of yourself and your health and your 6 likes po, Tatay Jack. Good morning. Nice to see you back. I appreciate yung pagbati mo sa akin. Sabi ni Pia, si Manang Pia, ang galing-galing, mabait po yan. That's what's happening now. The taong bayan is divided, di ba? We discuss sa prediction ko na pagpatuloy na pambabati ko sa mga Duterte na magiging divided po ang ating gobyerno. Mahihirapan po ang ating gobyerno at si PBBM. Pindig ko yan. Nawalan nga ako ng maraming subscribers dahil sa prediction ko. Pero nagkatotoo. Ayaw nila makinig sa akin. Bahala sila. Pero nagkatotoo po ang aking prediction. Okay. Salamat po, Manang Pia. Okay. Ang sumunod na nandito po ay si Winsel. Tamsak, Tatay Jackferdz. Thank you, Winsel. Miss you too also. Hello, everyone. Sabi ni Winsel Pisces now. Okay, so let's go now to the second video. Okay. Ang second video dito, importante po. Kasi may nagkakalat na inisdab daw ni Presidente Marcos si VP Sara. Ini-imply niya na ito ang naganap nung
isang araw o kamakalawa. Ito ay pinost ng isang magaling na chat member namin na pinost na nag-worry po si Sir Amic, isang magaling na vlogger na kaibigan ko. Sabi ng aking kaibigan na si Sir Amic, I am disappointed kay PBBM kasi inistab niya si VP Sara. Nagbase siya doon sa post ng isang group chat member namin. So mabuti na lang si Sir Amic ay nagkonsulta sa akin. Sabi ko, huwag kayo basta-basta manghusga. Anong ibig sabihin ng inisnab? Ang ibig sabihin ng inisnab ay totally ignore the person. Kaya itong vlogger na ito ay irresponsible and is trying to so intrigued sa relasyon ni PBBM at saka BP Sara. Totoo ba na ni-stop? Ito, isang very short video lang po. Huwag kayo maniniwala sa mga vloggers na katulad nitong batang ito na parating palpak ang kanyang sinasabi. Ilang beses ko na, minsan, sinabihan ko na nga siya. Ito, kung sabihin mo, hindi mo mentionin ang pangalan niya, di ba? Ito ay reason lang. Ito ang pagsasama nila na nung mag-depart po si PBBM sa papuntang Germany. Yun ang ginamit niyang video. Oh. Bakit papupuntahan niya si BP Sara doon sa airport kung iisipin lang niya o hindi man lang niya babatiin? Gamitin man ninyo ang political IQ niyo. Huwag kayong magpapapaniwala sa responsableng mga vloggers. Ito, prinamis ko kay Sir Amic na i-play ko po ang actual na pagbati ni PBBM kay BP Sara. Okay. Sandali lang po. Walang 2 minutes, walang 1 minuto ito. Okay, nandyan, no? Yan ang ginamit niyang video. So, napansin ni Sir Amic na departure yung gabi, pero kinabukasan ay nagsalita si Pilipinas sa araw ng kagitingan. Ibig sabihin, they were deliberately creating intriga. Okay. Totoo ba na inisnab ni PBBM si BP Sara? Nakakatawa. Maraming DDS vloggers ang ganito. Responsable sila. Nagtataka ako. Ang kapakanan ba ng bayan ang kanilang iniintindi? Hindi. Viewership lang siguro ang kanilang inaasam para lumaki ang channel nila. Dito sa channel ko, hindi natin gagawin yun. Parating mayroon tayong ebidensya. O ito, pakinggan nyo kung nainisab nga ni PBBM, si BP Sara. Ito ang pinaka-latest na nagsama sila. Ito. Vice President Sara Duterte, nice to see you back from Davao. Okay, yun lang. Sa departure po yan, nung papuntang Germany, ginawa pa nga niyang caretaker ng gobyerno, si Sara Duterte. Yung mga responsibleng vlogger, hindi kayo nakakatulong para sa ikabubuti ng ating bansa. Please naman, maging responsable kayo. Please naman.
Okay. Nandito na rin si Biktima 147. Dito po, hindi ko gustong batikusin ng mga politiko. Kasi ako ay pro-unity team. Pro-unity team ng PBBM at BP Sara. Wala akong desire na i-put down on any politician. I don't want to put down or destroy the image of Speaker Martin Romualdez or President Duterte. Kaya lang, minsan ay napupunan natin. Pero hindi ko po inaaraw-araw. Only when the news is relevant. Ginagawa nyo, araw-araw kayo nang babatik. Nang babatikos. Na hindi naman credible ang inyong mga sinasabi. Ay, I am really disappointed sa mga ginagawa ng mga DDS vloggers na irresponsible. Okay. So, ang susunod na video ay ito din ako magbibigay ng komentaryo because self-explanatory ang pagsabi po ng ating PBBM. Ito po. Ito po ay media interview. 9 minutes po ito. Pagpapasensyahan po natin before we discuss po yung aking thumbnail, yung aking main topic po. Okay. Pasensya na po. Dahil Isa mahina ang audio. Ang problema there actually is a surplus. Kagaya nung nabanggit ko sa speech ko. Halimbawa dito sa Negros, there is a surplus kasi maraming solar pero hindi na ilalabas lahat na it's stranded power. So yun, mailalabas na natin not only for if you look at the map, ang linya goes from Panay Island across Negros tapos submarine cable hanggang Cebu. So ibig sabihin that the transmission for that whole area that transmission line will service is now aligned together. Maraming cooperative, maraming iba't ibang power producers. Lahat ngayon yan will be consolidated into this network around the transmission network that NJCP has just put up. Mr. President, yung transmission development plan, anong order niyo sa DOT na maayos yung transmission? Well, I think transmission, kaya ganito yung ginagawa namin, minamadali talaga namin, trying to do it as quickly as possible because marami sa program ng NJCP natulog na matagal. So we're doing everything that we can on the government side also na para matapos na yung mga proyektong yun. Some of them are many years. Hi, Ruel. Nice to see you here in my channel. I'll miss you a lot. Maganda yung comment po ni Victima 147. He deserves a medal today. Pero after this, I will read his comment. Behind schedule already. So we have to play our part also that we, yun na nga yung sinabi ko, yung mga permitting, yung mga ECC, yung mga permits ng ARC, etc. Pati pricing and all of these things, we try to do it much more quickly. Before, it's been taking 2 to 3 years. It should take much less than that. So we're streamlining the system. Sir, can I ask you a local question, sir? The Negros Island region has been passed in both houses Has been passed in both houses of Congress and has been sent to your office for signing. Will it be approved? I think it makes sense because it's very difficult for Oriental to be serviced in the regional centers. So kailangan talaga maayos yan. Matagal ng problema yan. Until we can consolidate, I can put it all together properly. And right now, hindi pa ganun.
It's very hard to bring government services to the people, and that's the reason behind the regional the push for making it a single region, so that may regional office na sarili, and it's probably a good idea, even if only for that. So you'll sign it and Yeah, I will. I think I will sign it. Let Narciso DRH. Yeah. Let Narciso do the RH. Marami na pong lugar yung nagdeklara ng state Kal- of calamity yeah. dahil sa El Nino. At ang sabi po ng task force, by end of April, baka nasa 80 provinces na yung maapektuhan. Nagtataka ba kayo na Actually, ang katotohanan yan, lahat maapektuhan. Ngayon, gaano kalala ang magiging effect ng El Nino? It's really ang mga probinsya sa western side na tinatamaan, Western Luzon, tapos dito, Region 6. So those are the areas na nagde-declare ng calamity. But the other areas, although ramdam pa rin, hindi naman critical. As a matter of fact, kasi naglagay nga tayo ng mga dam, patuloy ang ating inaayos ang ating irigasyon. Yeah. We are Self-explanatory, of planting. We are harvesting more palay now than we did last year. Yeah, more palay. El Nino. So it's taking effect. So those areas na talagang hindi talaga maabot ng patubig. Those are the areas that we look at. But we look at them by area. Hindi to iba-iba ang problema sa bawat lugar eh. Hindi naman pwedeng shotgun lang one size fits all, no? It hasn't. So we look at each area and see what it is that they need. So that's the way we are handling that local states of calamity that the local governments are declaring. There is a request on Negros for cloud seeding, sir. There is a request from Negros for cloud seeding, sir. Yan. Pastor Kubuli, look at this answer. Maganda ang sagot ni PBBM. It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno tama. sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. We've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. How about sa pagbalik ni How about the? How about sa pagbalik ni Congressman Tevez? Oh. Tama ba pangako ng gobyerno? The same thing. Wala naman kami sa lahat ng mga sinasabi ni Arnie Tevez na takot siya sa buhay niya. Wala kaming report na gano'n. Walang nagbabanta sa buhay niya. Sir President, this is also another. What's your assessment po on the multilateral maritime cooperative activity in the West Philippines between the Philippines, Australia, and Japan? And what's your reaction with China performing a simultaneous combat patrol in the area of its own? Par for the course. The cruises that we are doing, something have been planned for a long time. It has the interim reports that I'm getting is that very useful talaga in terms of the interoperability, so that each navy knows how the other navy operates, number one, and secondly, that they learn how to operate together. So maganda naman daw ang takbo, and that's the usual reaction from the PLA. Maglalabas din sila ng kanilang barko. So it's almost normal already for us, unfortunately. Incidents aggregated by China. I sincerely hope so. I really Kita niyo, hindi po siya nakahanap ng gera. I really do. But again, so we are trying everything. We still continue to talk at a ministerial level, at a sub-ministerial level, at a people-to-people level. Lahat ng maaari natin gawin, ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing, makausap sila na wag na natin masyadong papainitin pa
Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang canon, walang water cannon. No. Hindi na mabalik sa ganun. Sir, last question, medyo lighter lang. Busy kayo, sobrang busy kayo sa schedule. Tanong ko, sir, may time pa po ba kayo mag-break the first lady? Wala. Pati dito kinakastigo si PBBM. Kailangan akong kailangan ko babawi pagbalik ko galing sa States. Kinakastigo na gusto niyang mag-date sa kanyang asawa. Diyos ko naman. Ang babaw ng kanilang mga argumento. You will have to ask the mayor. I don't know when we will open it. Kailan bang schedule nyo? We're trying to finish as much buildings as we can, hopefully by next month or then a month after that. That's soon. Yeah, that's Okay. Sir, Bacolod kasi was the number one who entered into an MOU with DSUD. So kaya medyo na they got the jump on the other projects. So Alright. yung power generation na pinabanggit mo kanina, sir, yung power generation mo sa island, in island, kanina, bakit kailangan gawin? Kasi meron na tayong transmission. Dapat meron tayong power. Walang silbi yung transmission line na napakaganda, na napakahaba. Wala tayong naman pagkukuhanan ng power. So, maganda naman kasi ang immediate dyan, mabilis ang wind, mas mabilis pa solar. Yung mga iba, kailangan pag-aralan, mahabang proseso. But in that sense, we are lucky in the Philippines where solar is appropriate anywhere in the Philippines, kahit saan mo ilagay bagay. So that's kaya I'm sure all of you are experiencing it. Dumadami talaga yung solar power projects na may baterya, yung iba-ibang sistema ang ginagawa nila. Okay. So Okay. Magbasa tayo ng mga komento muna. Ang gaganda ng mga komento ngayon. Hindi sinosolo na isang subscriber ang pagkomento para napaulit-ulit. Ito, basahin natin ang mga komento. Ay, maraming medalya akong bibigay ngayon. Hindi katulad ng mga nakarang elas ko. Wala akong makitang magandang argumento or opinion. Isa lang, si Roger Evans. Okay. Sabi nito, mabibigyan ka ng medalya dito. Basahin mo po, Mrs. Ferdz. Napanood ko yan, kinamayan ni VP Sara diyan si PBBM. Daming cut po yan. Huwag nila paglabanin. Pag-alabin. Pag-alabin. Ang damdamin ng taong bayan, gumawa sila ng fake kapal ng mga mukha. Unggoy lang sila. Oops. Okay, he deserves a medal except for the word unggoy. Don't do that, Victima. You have a very, very good opinion and comment. But the word unggoy is not appropriate dito sa channel ko. But still, you get a medal. Kasi tama yung obserbasyon mo. Gagawa kayo ng intriga, kinakakat nyo. Pero dito pinisend ko sa aking mga viewers na hindi po inisnab ni PBBM si Sara. Binati nga niya. Galing pa nga ng Davao, sabi niya. Kayo kanya naman. Sinasaktan nyo si PRRD sa mga ginagawa nyo. Okay. Nandito po si Ruel. Kalyado ng oposisyon pero magaling magbigay ng opinion. Tulad nito, mabibigyan siya ng medalya ulit. Ang gumugulo ng mas gumugulo ang bayan kapag maraming meron ang nakikialam. Tama. Yan nga sinasabi ko. Kaya you deserve again a medal. Di ba? Ganyan dapat ang mga komento. Hard-hitting pero fair. Okay.
Ito, magandang obserbasyon. Pakibasa nga ako. Tubig. Kapag umulan labis, bumabaha. NCR May Laguna de Bay. Daming running water results sa Los Baños. Ang kailangan natin, imbakan. Correct. Again, don't you like this mga comments? It is educational. Kaya namimiss ko noon si Ruel Lingahan. Hindi kami pagka-parehas ng political affiliation, but I appreciate his viewpoints. Ganyan dapat. Okay. Nandito po si GNL Opinions. Okay. Ano kaya ang what is he trying to say? Okay. Basahin mo. Tatay Jackferdz, it would be advantageous to the Philippines and the Filipino people if vloggers would examine their words and statements and how these affect the Philippine political environment. The best commentary so far. Yan ang sinasabi ko. Na namimiss ng mga viewers ang viewpoints mo in GNL News. It would be advantageous to the Philippines and the Filipino people if bloggers would examine their words and statements and how this affect the Philippine political environment. Di ba? Tama? Okay. Si Ruel Lingania, ayaw ng gyera, pero dapat mga tama. Tama ka ulit. Pero yung kabila ayaw din ba ng gyera? Hindi ko rin alam. Hindi ko masasagot yan, Ruel. Kasi tinutukoy mo ang China. Yung mga aksyon ng China ay nakakabahala. Pero dapat ang last sentence po ng pambansang awit, pag may nangapi daw, ay handang mamatay dahil sa bansa natin. That is the meaning of the okay. Si Elijah Gilon, bagong I will give him a jacket. Bakit nawala si Elijah Gilon? Bibigyan ko sana siya ng jacket. Okay. Elijah, mayroon ka ng jacket. Although you retracted your comment. Okay. Okay. So we'll go to the main topic now. Okay. Sabi niya, hello, good morning po. Elijah Dillon. Ako po yung nakita nyo sa CSI, sa Pangasinan. I'm glad you visited my channel. Okay. He is from Pangasinan, my province po. Sabihin ko siya na mayroon akong channel. Welcome sa aking channel, Elijah Dion. I hope you like my what I am saying. Okay. So, pakibasa na. Wag tayo. Ayaw. Tamsagdan po, Tatay Jackferdz. You go to the top of the one. So, ayaw ma-highlight. I'm trying to highlight the message po.
Lady Queen Beautiful Blood, tamsakdan po Tatay Jackferdz. According nga po sa Octa Research, mas mataas ang pro Marcos kaysa pro Duterte. Around 20% lang po ang pro Duterte. Okay. Yan po ang message niya. Okay. Tama ka dyan. Pero hindi pa rin maganda yan kay PBBM. Kasi 31% lang ang nagsusuporta sa kanya. At the beginning of his term, there was almost 80%. So ang nabawas po ay malaki, 49%. Tuwang-tuwa yung mga kaibigan kong vloggers sa news na ito, pero hindi nila nare-realize na nagtagumpay ang mga Duterte vloggers na pababain ang popularity ni suporta ni PBBM. But in doing so, there is what we call sa term of warfare, yung Pyrrhic victory. Pyrrhic, Phyric, 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 victory. Ang ibig sabihin ng Pyrrhic victory is you win the battle but you are losing the war. So, they won the battle na padikrisin ang suporta ng ating magiting na presidente. But in so doing, na bumagsak ang rating ng kanilang idolong, si PRRD, from 80% support, more than 80% support, naging 20% na lang. Ito na, nakakatawa, don't you notice, when I discuss something, kadalasan may mga lumalabas not too far from the day I discussed discuss the issue. Sinabi ko, diba, na kung patuloy niyong babatikusin si PBBM, ang mangyayari, sabi ko, magagalit ang mga dating supporters ng mga Duterte na mga loyalista. Consequently, magtatampo sila hindi na po susuportahan ang mga Duterte. Okay, di ba nangyari yan? Balikan niyo yung mga unang LS ko, kundi ko sinabi yan. Sinabi ko rin na nakakaangat ang mga anti-Duterte vloggers kaysa sa DDS vloggers. Kasi focus sila sa napatikusin ang mga Duterte. Samantalang ang mga DDS vloggers, ang pinuputirian nila ay si PBBM. Hindi yung mga perceived kalaban na BP Sara. Di ba nagkatotoo? Sino nakaangat? Maski masama pareho ang epekto, mas nakaangat po ang mga anti-Duterte vloggers kaysa sa DDS vloggers. Di ba? Di ba yan ang sinabi ko? Kung makinig naman kayo mga DDS, it's not yet too late. Kaya believe ako kay Presidente Rodrigo Duterte. Alam niya ang political situation. Kaya kung napansin niyo ba, na hindi na niya inaatake si PBBM. Tinawag pa nga at the latest na pag-describe niya kay PBBM, tinawag niya in February. Tinawag niya, PBBM is a good man. In January, binetikos ng mga Duterte si PBBM. Pero once, because of their political skill and savvy, nakita nilang it backfired on the popularity, nagbago po sila. Pero ang nakakatawa, ang mga DDS supporters and bloggers do not follow the example set by
President Rodrigo Duterte. This is insanity. Parang alam mo na mayroong halimbawa, mayroong kang kotse, you're driving fast, pero nakikita mo na mayroong isang wall dyan na which will cause destruction sa iyong kotse, pero patuloy pa rin diretso ang iyong ginagawa. That is insanity. Alam niyo na, based on the result, na ang ginagawa niyo ay nakakasama sa inyong idolo, bakit niyo pa rin pilipilit na continue with the same strategy? Ewan ko lang ba? Kulang yata kayo sa political IQ. Huwag kayong magagalit sa akin. Katulad ng isang subscribers na nag-unsubscribe kasi tinawag ko siya, kulang ang kanyang political IQ. Totoo naman. Kulang ang kanyang political IQ. Ay, kung mananatili kayo sa ganyang strategy, it is bordering sa katangahan, sa political issues ang ginagawa nyo. Hindi ko kayo tinatawag na tanga, pero bordering on the katangahan ang ginagawa nyo. Kasi malinaw ang datos. Malinaw ang pagka-explain ko. Okay. Ang sabi ni, before may mga, baka matambakan tayo ng komento, so si Life's Vlog, yung kasama ko po, yung kapatid ko, dalawa kayo, si John? Okay, I still remember, si John, na Dion. So Life's Vlog, good evening. Correct ka dyan, Tatay Jackferdz, but Tatay Diggs is a private person now. Okay, nice comment po, Ma'am Pia. Kung King versus King, alam ng strategies kung ano ang susundin. Alam nila ang dapat, laging posisyon ang dapat na given. Correct ka rin dyan, ulit. Okay, so, up to date po ako sa mga, hindi ko lang na-highlight yung kanilang comments, pero mababasa po ninyo. Okay. So, bakit? Ay, kasalanan ko nga pala kung bakit ayaw ma-highlight ang yung message. Talagang hindi si Tatay Jack. Okay. Okay. Sabi ko kay LQV, thanks LQV for your continued support po sa aking channel. Because LQV is a paying member of this channel po. And sabi ko, ito, basahin mo. Tatay's analysis is sometimes hard to swallow, but he is seldom wrong. Kayo na magpapatunay kung nag-analyze po ako, di ba? Right on point parati. Okay. Ito po. 31% of Filipinos pro-Marcos, 20% pro-Duterte. Octa survey published April 8, 2024, 5:26 p.m. Huwag masyadong magpalakpakan ng mga anti-Duterte bloggers because 31% is nothing to be proud of. Kasi ibig sabihin yan, majority of the Filipino people do not support, are not giving their full support kay PBBM. And he needs full support po para magkaroon ng stable government so that investment will pour in. Kaya parehong nasaktan ang mga anti-Duterte at saka pro-Duterte po. Iba ang take ko. Okay?
More adult Filipinos support President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his administration than the Duterte family and their political allies, results of a survey conducted by the Octa research. Okay. Self-explanatory, di ka na. More according to the Tugon ng Masa survey, 31% of adult Filipinos support the current administration, while 20% still support the Duterte family and their allies. Okay. Sinabi ko yan, ganyan ang mangyayari. The survey was conducted nationwide from March 11 to 14 with a margin of error of plus or minus 3%. There were 1,200 male and female respondents aged 18 and above from Class A, B, C, D, or E homes who were interviewed for the study. Oh, this is a very well conducted survey because they were interviewed. Hindi lang po kinausap mismo. Kaya this is a valid survey po. The respondents were given 5 options and asked to choose which best described their political preference. Okay. They were given 5 options po. The first option stated that they support Marcos and his administration. The second stated support for the Duterte family and their political allies. The third option was support for the opposition. Okay. Very well conducted survey po to. Meanwhile, the fourth option stated no support for any party, and the last option was for those who do not know who they support or refuse to answer. So, all in all, it is 100%. Ko 31% kay Bongbong Marcos na administration, 20% kay sa mga Duterte, 51 na yon, plus 4 na opposition, so lalabas na 55. So the remainder po is composed of the do not know who to support and those who do not support any faction. Okay. For the Duterte family and their allies, the highest support came from Mindanao at 53%, while they received the lowest support from Balance Luzon at 7%. Natural. Siyempre, si Presidente Rodrigo Duterte ay coming from Mindanao. So, 53% po. Pero si Bongbong Marcos got his nakakapagtaka. Ito, nakakapagtaka. Nakuha niya yung ayos niya sa National Capital Region. At siyempre, according to the survey, Marcos garnered the highest support from the National Capital Region at 43 and received the lowest from Mindanao. Siyempre, baluarte ng mga Duterte yan. Natural, binetikos ni FPRRD si Presidente Marcos. So, sasang-ayon sila kay FPRRD. Di ba? Okay. Meanwhile, the survey results showed that only 4% of Filipinos support the opposition. So, but in the recent survey sa senatorial, nakapasok na po ang opposition. Nakapasok na po sila Dumogoso, sila Pacquiao, sila Senator Pacquiao, sila Leni Robredo. Big sabihin,
dissatisfied ang mga tao sa mga Duterte at saka PBM faction. I am not going to mince words. Talagang dissatisfied sila. Kasi nanggaling ako sa Pilipinas, nakapag-interview ako sa mga tao-tao. Tulad ng example, yun siya, yung bagong dumating, si Elijah Dion. Na-interview sila. I did not rest sa aking pagbakasyon. I also tried to find out the pulse, ang pulso ng bayan. Okay. Aside from this, 29% of Filipinos do not support any of the three parties. Okay. And the remaining 15% do not know what political party to support. Okay. That makes it 100% po. So, may pag-asa pa rin umangat ang mga Duterte kasi 29 plus 15 equals 44. Oh. Kapag nakumbinsin nila ang tao na bumalik sa mga Duterte, ay malaking bagay yan. Pero as of now, sa mga ginagawa ng mga DDS vloggers, they are alienating yung mga posibleng magsuporta sa kanila, sa kanilang idolo. Constantly banging on or attacking PBBM. Hindi si PBBM ang makakalaban ng mga Duterte sa 2028. Insanity po yung kanilang strategy to constantly attack PBBM. Tumama na naman ang aking analysis. Ngayon, kung di sila maniniwala, ay that is the right and hindi natin sila mapipilit. Karapatan nila. Okay. Punta muna tayo sa ibang comment. VP Sara still mum. No. We're going to read shout out po. Shout out po kay Elijah Dion. He's requesting for a shout out. Shout out, Elijah. Sana maging regular visitor ka sa aking channel. Okay? Okay, basahin natin ang comment ni Ruel. Yung water pit trap reservoir plan ni PBBM sa Pampanga, flood control na. May magagamit pang tubig ang sakahan pag tag-init. Okay. Correct observation again. Ruel Lingahan. Talagang matalino ka sa kayong political opinions. You have a very high political IQ po. Okay. Ronald Federico Fox de Mesa is here. Okay. Hello, Ronald. Okay. Sabi ni Ruel, delinquent percentage na yan. Pag na-type pa sila, 25% na lang. Correct again ang iyong assumption. Ruel, okay. I am enjoying today's vlog because ang gaganda ng mga komento. Pag nagkagera, mga DDS, una pang tatago yan. That is a foul. Diyan ako hindi sangayon sa'yo. Hindi naman. That is your opinion. But I do not agree with your opinion, Ruel. Sorry ha. Pero magaganda ang previous comment mo except the last comment. Yung mga DDS, mahal din ng ating bayan. Kaya lang, misguided lang sila.
Okay. Hello, Ronald. Thank you for visiting this channel again. Okay. 14 liker daw. 7 viewer po. Okay. Thank you po. Okay. Balik tayo sa balita. Okay. VP Sara, still mum on future political plans, says 2028 is still too far ahead. Story by Ryan Sarao. Kaya ganyan ako kay Believe kay BP Sara. Alam niya, 2028 pala. Masyado pang maaga. Di ba? Dapat ganyan ang politiko. That is the reality of the situation. Magtrabaho muna para sa bansa, saka na yung malayo pa 2028. Yan ang sinasabi ng ating magiting na Vice Presidente who is a member of the Unity Team. The Unity Team is supported by this channel. Okay. Kaya nga, nalulungkot ako sa resulta ng Octa survey kasi pati si Sara na member ng Unity Team, si Sara is a member of the Duterte, nasasasungkot siya sa pagbaba ng rating niya. Baka nga hindi siya manalo sa 2028 kung patuloy na ang ginagawa ng mga DDS vloggers kasi kung sakasakaling magtagumpay kayo na babagsakin po si PBBM, let us assume. Ano po ang mangyayari? Take note of my warning. Pwede po, nagtagumpay kayong pabagsakin si PBBM at nagtagumpay kayo sa pagangat ulit ng mga Duterte. Pero ang hindi niyo alam ay because of yung tagumpay at you will incur a heavy cost. Kaming mga dating supporter kaming mga sumusuporta kay PBBM ay magkakaroon ng distrust sa mga Duterte. So there will be a built-in opposition to the Dutertes once they regain power po. So they will not achieve yung mga 60% approval rating. Most probably they will have only mga 45%. And pag 45% yung approval rating or rating ay mahihirapan ang gobyerno ng mga Duterte assuming that they regain their power. Yan ang consequence po na hindi nyo naiisip. Katulad ko, kung sakaling tumiwalag si BP Sara sa Unity Team, ay hindi ko na siya iboboto. Nakukuha nyo ang ibig kong sabihin. Ito prangkahan na. Kung patuloy kayo sa paninira kay PBB, there will come a time na ang salop ay mapupuno at dapat ng kalusin. Huwag niyong i-test naman ang pasyensya namin mga sumusuporta kay PBBM at kay Inday Sara. Sinusubukan yung tulad ng isang subscriber, sinusubukan na to provoke me to attack PRRD because he knows that I am pro-BBM. Hindi ko atake practice si PRRD dito sa channel ko. That is not my intention because PRRD has a daughter named BP Sara. Okay. Sabi niya, according to Duterte, she instead would like to focus on her current work as Vice President and Education Secretary rather than discussing her future plans in politics. Correct, palakpakan kay BP Sara.
because of this statement. Iba, mahusay na politiko talaga si BP Sara. Sabi ko nga, in my earlier broadcast, mas mahusay na politiko at mas effective na politiko si BP Sara kaysa sa tatay niya. And this is bearing out. Tita nyo, bumitaw ba si Sara Duterte sa unity team? Hindi. Siya pa nga, nawalan ba ng tiwala si PBBM kay BP Sara? Hindi. Ibig sabihin, mas mahusay na politiko si BP Sara kaysa kay PRRD. Yeah. Ewan ko. Iyon ang aking pananaw. Okay. I was warned by my wife na 1 hour na lang daw. Mahigit ang 1 hour. So, babasahin ko na lang ang komento. I will be discussing the other items later on. So, I'll try to limit my LS to 1 hour. Okay? Okay. So, napakalayo pa kasi ng 2028 para natin pag-usapan ngayon. It's still too far. 2028 for us to discuss it now. She told reporters. Okay? What we are doing now and what we all need to do is to work first and contribute to nation building. Yung mga iba dyan na news because nagkaroon na ng more than 1 hour, I will discuss it tomorrow, okay? Hindi sa akin yan. Yung gera kay Tatay Jack, kay Becky yun. Okay, sorry. Ay, matanda na si Tatay Jack. Sorry, Ruel, for the confusion. Pero I like yung mga comments ni Victima. The best, sabi ni Ruel, the best campaign tool is to maximize the best that they can. Bakit? Pera pa yan ng bayan. Gamitin sa tama. Makikita yan ng bayan. Tama. Correct. Talaga, napagagaling ni Ruel Lingan. Napagagaling ni Victima 147. Napagagaling, most of all, si GNL Opinion. Thank you sa inyong lahat na dumating sa aking live stream. This is Tatay Jackferdz broadcasting from Lodi, California. Thanks everybody. I hope you will tune in tomorrow again. The same time po. Permanent po na po ang time na ito. Kasi kung 5:30, baka galit yung mga anak ko, ang ingay ko daw. Nagtatrabaho sila. 5:30 Lodi. Kapon 5:30 ako nag-umpisa. Nagising yung mga anak ko, ang ingay ko daw. Kasi, kaya iminove ko po sa 7:30. 10:30 dyan sa Pilipinas. Pasensya naman sa sabay kong vloggers. I have no intention. Malit lang ang channel ko. Nababawasan mga because of what I am saying. Sa Pilipinas, ang politika ay pang-araw-araw yan. Di natin yan may iwasan. Okay. Nice comment ulit, Ruel. Okay. You have the final say, Ruel. Thank you, Ruel. Thank you sa lahat ng dumating sa aking live stream. I end my live stream now. Okay?